Sa class ng 2022 NBA Draft, ito yung mga player na makakasecure ng mga bigating contract sa off-season. Decider din kasi doon kung sinong player ang maganda ang lalaruin sa playoffs. Dahil dati, dyan nakakuha ng malaking kontrata yung mga role player at ang pinaka-notorious doon, si Bismack Biyombo. Ang Rockets nagkaroon ng dilema sa pagitan ni Sengun at Jalen Green noong nakaraan. Ganun din ang posible mangyari sa OKC Thunder. May isang taon pa naman silang buffer para magamit ang kanilang advantage na kontra sa buong NBA. Ito yung mababang salary cap until 2026 season yun. Pero pagdating ng off-season kasi, magkakaroon din sila ng dilema katulad ng sa Houston. Magkakaroon kasi ang Thunder na combine na $800 million pataas na kontratang maibibigay sa tatlong player. Ito yung big three nila, si SGA, Williams at si 3 months, si Holmgren. Sina Jalen Williams at Holmgren eligible na kasi sa $246 million na kontrata. So minimum pa yon na pwede makuha based sa rule. Si Jalen Williams ang naging all-star sa pagitan nilang dalawa ni Holmgren. Pasok rin siya sa max contract rule. Mas malaki pa ang pwedeng makuha ni Jalen Williams dahil kapag siya ay nasama sa All-NBA team kahit third team lang yun, plus $30 to $40 million ang madadagdag sa kontrata niya. Ang rule pa ngayon ng All-NBA team, positionless yung ilalagay. Merong pang mga player ang hindi nakamit ng minimum games, lalong lumaki yung chance si Jalen Williams na makapasok sa All-NBA team selection. Meron siya ngayong 21 points, 5 rebounds at 5 assists per game. Si Holmgren naman sa loob ng 3 season na nakapasok siya sa NBA as of March 22, nasa 105 games pa lang siya. Siya kasi yung hindi nakapaglaro ng unang taon talaga niya. Ngayon, meron siyang 15 points, 8 rebounds at 2 blocks per game. Si Holmgren yung pwedeng maging Jalen Green na babaan yung kontrata niya. Posible kasing maulit yung nangyari dati sa Thunder, yung big three nila ni Harden, Westbrook at Kevin Durant. Hindi nagkasundo yung isang player doon sa kontrata kaya nalipat papuntang Houston itong si James Harden. Ganun din ang possible na situation sa Thunder kung merong isang player doon ang hindi mag-agree sa kontratang ibibigay sa kanya. Ang bentahe pa doon ng OKC, meron silang multiple first round pick until 2030 kung meron pang mundo nun. Ito ay mula sa mga teams gaya ng Dallas, Denver, Sixers, Clippers na pwede pang makakuha ang Thunder doon ng isang big time player na pamalit kay Holmgren kung sakaling hindi sila magkasundo sa kontrata. Sa class ng 2022, si Jalen Williams yung big time player kumpara sa number 1 overall na si Paolo Banchero. Na-injured kasi siya na meron pa rin naman siyang 25.7 rebounds at 5 assists. Number 1 overall siya ng Orlando Magic. Kaya sinabi ng mga fans dati, future Lakers itong si Banchero dahil yung dalawang first overall dati ng Orlando napunta din sa Lakers katulad ni Shaq at ni Dwight Howard. Big fan din ni LeBron si Banchero na siya din ay makakakuha ng $246 million na extension sa off-season. Una na kasing nabigyan ng malaking kontrata si Franz Wagner. Siya yung magiging ikalawa sa Magic. Kung magiging future Lakers itong si Banchero na inaasahan ng mga fans, nakadepende yon sa star power na meron siya para magka-interest yung Lakers dahil si Shaq at si Howard dati mga star player na nasa top 1 or top 2 na best player sa NBA. Wala namang indication ngayon ang Lakers na magkaka-interest sila kay Banchero. Si LeBron, hindi pa alam kung magre-retire na siya after this season. Paiba-iba kasi yung statement niya. Meron pa siyang player option, pwede niyang i-decline at kumuha ulit ng mas mababa. Totally, mag-retire na talaga si LeBron at hindi niya na intayin si Bryce. Meron din kasing pinaghahandaan sa side ng Lakers. Nakita na rin ng NBA na maganda yung resulta lalo na sa ticket sales at rating kapag ang Lakers ang naglalaro at since dumating si Luka sa kanila. Maghahanap din yung LA ng isang player na maipapartner kay Luka na mayroong star power din. Andun si Austin Reeves pero si Reeves ay bargain player. Meron pa siyang 2 taon. Limited kasi ang cap space ng Lakers hanggat andun pa yung kontrata ni LeBron. Lagi kasing merong duo sa era ng Lakers. LeBron at AD, Pau Gasol at Kobe, Shaq and Kobe, Kareem at Magic, Wilt at Jerry West.
Ang pinakamalaking transaction ng Lakers pagdating ng off-season kung mariretain nila si Luka. Nasa $246 million din kasi ang pwede makuha. Ang pinakamalaking transaction na gagawin ng Lakers sa off-season ay para kay Luka at ma-retain siya. Nasa $246 million din ang pwede niya makuha sa loob ng 5 taon. Pero 4 na taon lang ang pwede niya makuha na nasa $229 million, mataas pa rin. Based kasi kay Bobby Marks, pwede kasing maengganyo ng Lakers si Luka na magstay na bigyan siya ng $165 million sa loob ng 3 taon. After ng kontrata na yon, magiging eligible si Luka sa Supermax contract agad. Sa dating kasi ni Luka ngayon, risky ang ganong kontrata. Pero ang upside naman nun, 28 years old pa lang si Luka kapag na-expire yung 3 taon na kontrata na yon. Sa PBA, rookie pa lang yan. Ang backstory pa rin kasi doon, kahit nag-champion si LeBron sa Lakers, merong mga taon na nasayang yung prime niya doon. Yun din ang posibleng iwasan ng Lakers kay Luka.